Good evening guys. Welcome back sa ating video. So today is Thursday, February 12, 2026. So mayroon lang ko i-share sa inyo na laging mag-ingat sa lahat, especially hindi lang New Zealand, buong mundo ito, dahil umaactive na naman ang mga volcano eruption at saka yung mga lindol sunod-sunod. So February pa lang tayo, maraming mga lindol na nangyari. Almost more than 1,000 earthquake around the world. So gumagalaw ang Ring of Fire. At saka ganun sa ibang bansa ay laganap ang mga landslide, mga lindol, sunog, bagyo, baha. So sa Pilipinas, sa Tawi-Tawi, matindi ang sunog. Sa Sultan Kudarat, sunod-sunod ang earthquake, ang lindol. At saka sa Iligan, part ng Mindanao, ay nagkaroon ng malaking baha. So walang katapusan ang restore. Sabi ko sa inyo, nagsimula ang restore ng buong mundo September 21, 2025. Kung natatandaan natin, sunod-sunod ang bagyo, sunod-sunod ang baha, sunod-sunod ang lindol, kahit saan mang sulok sa buong Pilipinas. Sa Japan, nagkaroon ng lindol. Sa Taiwan, nagkaroon ng lindol. Dito sa Asia ay maraming lindol na itala. At saka ang Russia ay nanganganib ngayon ang Russia dahil marami na mga Russian na ang sigaw ay Putin resign, Putin step down. So hindi aaminin ng Russia na talo na talaga sila sa digmaan sa laban sa Ukraine. So delikado itong Russia, baka mag-down ang kanilang economy. At saka itong Iran. So dito rin sa Middle East ay mayroong napipintong gira. Ito ay mag-start ang World War III sa Middle East. So ang China at saka Russia ay sumusuportar sa Iran. So sabi ng Israel, kaya nila makipagdigma sa Iran kahit mag-isa lang sila. At pero hindi po pwede yun kasi babakapan ng Amerika yan sigurado. So hindi pa natin alam kung kailan mag-atake ang Israel. Pero ito ay nakahanda na lumusob. So digmaan, lindol, bagyo, baha, sunog, yan ang magaganap sa year 2026. Walang panibago. Ganon pa rin ang sabi ko sa inyo, restore ang buong mundo, hindi lamang sa bansang Pilipinas. So sa bansang Pilipinas, di ba lumabas na yung ating natural gas. So mayroon na naman silang bubuksan na natural gas. Ito ay Camago 3 at saka Pag-asa Island. Mayroong likas na yaman din. At saka itong dito sa Hulo Sudo, Tawi-Tawi.
mayroon din likas na yaman na langis. At saka itong sa Zambales ay hydrogen. Ito ay miminahin din ang ating hydrogen. So, once na matuloy ang digmaan sa Middle East, lalaki yan ng lalaki yan. So, marami na naman na maapektuhan ng mga kapwa na at kababayan natin, mga Pilipino. Kung magkakaroon ng digmaan na magrayot ng buong Middle East, ay malaking problema ito ng gobyerno. Ang paglikas sa mga Pilipino, overseas Filipino workers na nagtrabaho sa Middle East. So dito sa China ay binaban nila ang mga Pilipino. Bawal na daw ang Pilipino sa tinatawag na Macau, Hong Kong, saka sa mainland China. So, at saka itong ating langis ay siyempre magpapatayo pa sila yan ng mga tinatawag na facilities na mag-imbak ng natural gas. So, papunta sa kung saang site na nila ilalagay ang mga ating natural gas. Iko-connect yan sa pamagitan ng pipeline. So, ito rin sa Hulo-Sulo ay baka magkakaroon din ng sariling tinatawag na facilities ng langis. Kasi kung dadalhin pa yan, ano ba, sa Hulo-Sulo, pag makuha na nila ang natural gas o kaya gasolina o kaya kung anong klaseng mineral ng ating bansa, ay mahaba ang kilometer na gagamitin na pipeline. So maybe magkakaroon ng facilities, ilalapit lang tapos barko na lang magbibiyahe ng ating langis. Ganon din dito sa Palawan. So marami pa tayong langis na dapat bubuksan sa panahon ni PBM. Kaya dapat suportahan natin ang ating Pangulong PBM. Huwag nating siyang kalabanin. Dapat i-extend natin ang kanyang termino. So marami pa rin mga galit sa ating PBM. So majority ng mga Pilipino, mamayang Pilipino ang ating President PBM. Pilit siyang i-extend kasi nakitaan ng mga kababayan natin, mga kapwa Pilipino, maraming mga DDS na bumaliktad at nakipagkaalyado sa ating President PBM, sumusuportar. So sabi ko sa inyo, kapag kinalaban nyo si PBM, ay lalabasan na naman ang mga traedya, lindol, bagyo, baha, sunog. At ito si Sara ay ma-impeach, 100% ma-impeach yan. Matibay ang ebidensya at maraming mga anomalya sa kanyang pagkaupo, pagka-mayor, pagka-vice president. Maraming anomalya. So, ingat-ingat din tayo dahil hindi natin alam ang ating kapwa. Meron tayong mga kapwa na nainggit sa atin o kaya gusto tayo, pilit tayo pinapabagsak. Lalaganap na naman ang mga black magic, yung tinatawag na mga satanism. So kapwa sa kapwa ay pwede gumawa na magbabayad sila na maghanap ng mangkukulam o mambabarang. At gustong pabagsakin o kaya patayin. O depende sa kanilang mga hatol. Mag-ingat tayo dahil especially
Year 2026 is a tears, years of the tears. So hindi lamang mga lindol, bagyo, baha, sunog ang ating pagandaan. Pagandaan din natin ang mga kalamidad na mga mangyayari. Dito sa New Zealand, ang mostly na naglilindol ngayon ay North Island. Sabi ko sa inyo, from start Wellington going upward. So naglalabasan ng mga lindol. Kahit may ina lang siya, may tendency ito na lalakas. Umabot sa Fiji, umabot sa Vanuatu, umabot sa Tonga, umabot sa buong North Island, nilindol. Iwan ko lang dito sa South, medyo may naramdaman ako pero konti lang. Kaya mga lindol ngayon nasa karagatan, yan ang delikado. So magkakaroon ng trigger ng tsunami. So yung panaginip ko mula January, February, March, April, May, June, July, lindol, bagyo, baha, sunog, nagpaparid. Nagtigil ang aking panaginip, August. Nag-start na naman September, October, November, December. Yung panaginip ko na magkakaroon ng landslide sa aking prediction na sabi ko year 2026, maraming mga lugar na magkakaroon ng landslide kahit walang lindol. So sa Middle East, sabi nila walang lindol. Unti-unti na ngayon na nililindol ang buong Middle East. So kasi kung ang titingnan mong Middle East, puro buhangin yan nasa baba. Kaya maluwang na yung baba ng ilalim ng lupa. Dito rin sa part ng hindi ko alam kung part ng South Cotabato ito, nagkakaroon din ng sinkhole, 4 na sinkhole. So may bubulwak. May bubulwak na tawag na hindi natin masabi. Kaya sabi ko, na-comment ako doon, sabi ko, tingnan nyo, kumuha kayo ng sample ng tubig, baka ito ay natural gas. Sindihan nyo, baka ito ay natural gas, makakatulong ito. Swerte ito ang may-ari ng lupa. So, kaya buong bansang Pilipinas ay nililindol dahil napakainit ang langis sa ilalim ng lupa at sa karagatan. So maglalabasan ang mga langis ng bansang Pilipinas. Kusayang bubulwak na hindi na kailangan drilling o sipsipin. So marami tayong natural gas sa ating buong bansang Pilipinas. Dahil ang may-ari ng mga langis sa buong mundo, ang Pilipinas, ang main source ng langis. Maniwala kayo sa hindi. Basta ako, nalaman ko na yan near 1999 pa. Totoo ang langis sa bansang Pilipinas. Kaya gusto ng China na si Sara Duterte ang ipapalit para makuha ng China ang ating mga langis. Kaya wag nating suportaran ang mga DDS, especially na si Inday Lustay. So ngayon ang aking katawan ay napakainit. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin. Kanina umaga, naglakad ako. Inayaan ko lang may kulisap na dumapo sa akin. Kaya sabi nila, swerte daw yan. Huwag kong saktan. Kaso kinagat ako dito sa liig. Ayan. Kinagat ako sa liig. Namaga na ito eh. Kaya baka itong nilalagnat ko. Minapela ko na lagnat pero kaya naman. Kung ito ba ay barang. So kung tayo ay mapipil natin na binabarang tayo o kinukulam tayo, kumain naman tayo ng ipot ng barang, mabibili yan sa mga nagbibenta ng mga kahoy-kahoy, yung mga halamang gamot. Diyan sa Quiapo marami yan dyan, sa Laguna marami din yan, sa Mindanao marami, sa Iloilo mayroon din.
So ipot sa barang or kaya partneran mo ng bagoong na hipon. Yan na ang kakainin. Pag tayo ay binarang para ang barang babalik sa nagkulam sa atin o sino man nagutos sa atin, nakukulamin tayo. Bagoong lang ang kailangan natin kainin. So babalik yan sa kung sino nagpakulam sa'yo o sino nagpabarang sa atin. Kahit wala kang orasyon, wala kang mga dasal, bagoong lang. Kaya dahon ng talong na yung dulo ng dahon ng talong, ipapainit mo lang sa apoy, lagyan mo ng asin, at saka lagyan ng kunting langis ng niyog o kaya lana. So kung maglana tayo, maglangis tayo, kailangan, halimbawa, kumuha ka ng tatlong piraso, bibiyakin mo yan. Ang bilang niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailangan, hindi pares. Kailangan may gawin mo 4 piraso, bali 8. Tanggalan mo lang ng 1, bali 7 lang kailangan. Yan ang maglangis. Kung maglangis tayo ng niyog, dapat kung maaari nga i-save natin, huwag natin ilalaglag sa lupa. Yan ang tamang paglalangis. At saka yung kanyang latik, yung tinatawag na, kung ano, pag natapos mo na kagod mo na anong tawag sa Tagalog niyan? Tapos mo na nagiling, tapos pipigaan mo, kunin mo yung kanyang langis, tatapon mo sapal. At saka yung niluluto mo na langis ay huwag mong kainin. Dapat ipunin, pati ang baon ng niyog, ipunin at ilibing sa lupa. Ang langis ay pag nagpula na yung latik, okay na yan. Sa iba ang maglangis kasi pinatuyo lang sa araw, kaya maamoy. So maganda ang langis na mabango, lutuin talaga. So depende lang yan. At yan ang langis kasi, number 1 yan. At saka dapat marunong, kung hindi tayo marunong magdasal, basbasan na natin ng sa ngalan sa Ama, sang Ina, sang Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Yan, mabisa yan sa mga, diba, may mga, kung mayroon tayong mga sakit, halimbawa, nagpa-doktor tayo, walang finding, huwag na tayo magstay sa doktor, umanap tayo ng mga manggagamot. Yung mga manggagamot na makakatulong sa atin, hindi yung mga gamot na pipirahan ka lang. Kaya maraming mga manggagamot sa Pilipinas, yan ang doktor sa spiritual. So piliin natin ang maganda at saka tama, yung tumutulong sa tao, hindi pira-pira ang labanan. At saka maghanap ng mabagsik na manggagamot, lalo na kung ang sakit natin ay kakaiba. Kasi pag walang finding sa doktor, ibig sabihin ang sakit mo hindi yan material na sakit. Yan ay spiritual na sakit, palaala, parusa, o kaya pariporma, depende yan. So lagi lang tayo magdasal, magbalik loob sa atin Panginoong Hesus. Kung ano man ang ating mga kasalanan, dapat ihingi tayo ng paumanhin o kaya sa ating pagkakasala sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lamang ang ating sandalan sa bawat araw-araw nating pagkabuhay sa mundo. So mainit ngayon ang aking katawan, nakakaiba, parang may something. So kaya naman kung ako kung kaninang umaga, kung kinagat man ako ng hayop dito, insekto, pero napatay ko siya. Pero yung kaso lang, yung maga niya dito pa rin. Kaya mainit ang katawan ko ngayon, mainit. Hindi ko alam kung ano.
maya may gagawin ako. So yan lamang ang aking may bibigay sa inyo ngayon. So sa ngayon wala akong panaginip na mangyayari. So sarado pa ang aking third eye ngayon kasi nakapokus ako sa ibang mga gawain. Labanan ito sa spiritual. Material sa material, spiritual sa spiritual. Labanan ito. Kahit ako'y nandito sa New Zealand, kaya kong lumaban sa spiritual. Dahil sila ang nag-umpisa, ako'y tatapos. Ako'y magtatapos sa kanila. So, wala naman tayo power, pero paghingi natin sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng bisa ang ating dasal. Kailangan sincere tayo sa ating pagtulong o kaya sa ating pagdasal. Meron na nagsasabi, halimbawa daw, yung isang tao ay kinulam o kaya binarang. Ano daw yung gagawin? Para matigil yan, ipabalik mo o kaya ipabalik mo sa gumawa. Sabi ng iba, ay baka kulam daw yan o masama. Hindi masama ang pagbalik. Basta may proof ka na yung tao na yan ay yan ang gumawa sa'yo at saka nag-utos. Ay pwede mo ipabalik. Kasi yan ang sumpa. Kasi kung hindi mo yan ipabalik, patuloy yan na patuloy. Ikaw ang bibirahin as hanggang humina ang iyong material. At hanggat na hindi matamlay ka na at saka wala ka ng lakas, ay pwede nila makuha ang iyong espiritu at magiging mahina ka na. Kaya dapat ipasumbalik sa kalaban, ipabalik sa gumawa. Yan talaga ang sumpa eh. Kapag hindi mo gagawin yan, ikaw ay magdudusa o kaya ikaw ay magsasuffer sa sakit na binigyan ka ng sakit na wala ka naman ginagawa sa kanila. Kaya mahirap. Hindi yan masama ang pagpasumbalik sa kalaban. Yan ay binabalik mo para hindi ka masyado mapuruhan o kaya matatamaan ng malakas na kulam at barang. Nag-uumpisa na naman ngayon ang mga kulam at barang. Marami sa atin dyan sa bansang Pilipinas. Magamit na naman sila ng mga black magic. Pero lahat yan ay may balik. Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa, ikaw ay babalikan din ng masama. Kung hindi ka mabalikan ngayong taon, o itong buwan, itong araw, itong linggo, pero darating ang balik, darating ang karma sa isang tao na gumawa ng masama sa kapwa-tao. Kaya yung mga gumagawa ng masama, dapat itigil na. Dahil pag kayo'y nahuli ng magagaling ng mga spiritual, ay baka hindi nyo alam kung saan kayo papunta. Pag nalak ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu na nagbigay sa sakit sa tao, yan ay delikado. Pwede kang patayin ng espiritu mo, o pwede kang putulan ng ulo sa spiritual. Kaya tigil ang mga kulam-kulam, mga barang na yan. Dahil lahat yan may hangganan. Mayroon ka rin katapat balang araw. At babalik sa iyo yan. So yan lamang ang aking maisishare. Ako, kung kukulamin man ako, okay lang, wala problema sa akin. Ako hihingi lamang sa ating Panginoong Hesus ng dasal para ang balik ay sobra pa sa tinatawag na pagbigay ng sakit sa tao.
Yan ay mga gawain ng satanism. Dapat yan natin ay iwasan. Pero mayroon talagang tao na may galit at puso, damdamin sa isang tao. Kaya gumagawa sila, naghahanap sila ng mga mangkukulam, mambabarang para kulamin ang tao. Pinatay nyo nga ang tao. Pero pagdating sa panahon, pag kayo naman ang sisingilin, kung anong inutang, yun din ang kabayaran, buhay sa buhay. Kaya mag-ingat. Lumalaganap na naman na ngayon ang mga satanism, mga barang, hilo, kulam, aswang na kulam. Yung aswang na kulam, yan ang pinakamahirap gamutin sa lahat. Pero kung may alam ka, madali lang. Meron naman kulam na sa dagat, lumalaki ang tiyan, lumalaki ang lahat ng buong paa. Payat na tao, lumalaki ang tiyan. Meron naman kulam na lumalaki ang tiyan, kaya magkakaroon ng ibon sa tiyan. Yan ang tinatawag na kulam na aswang. So kung alam nyo ang tagbak, marami yan sa mga sapa. Yan ay pamatay sa kulam sa aswang. Kung mayroon ng ibon sa iyong tiyan, pag nilalawayan ka ng aswang dito sa kaya kakakain ka sa nilagyan ng aswang, papasok dito sa iyong tiyan ang ibon, lalaki at lalaki yan. Kaya ang tao, tumatay ng putik. Pero hindi yan putik. Kumbaga, atay yan ng tao. Sariling atay ng tao. Kinakain ng ibon yan. Ang tinatain ng ibon, papunta sa ating tiyan. At saka itatain ng tao. Parang putik. Parang dinuguan. Yan ang mga kulam na aswang ay mahirap gamutin. Pero madali lang yan gamutin. Maraming sumpa yan. Kung mayroon naman kulam sa dagat na pinapalaki ang tiyan, pag high tide, lumalaki ang tiyan. Pag low tide, lumaliit ang tiyan. Madali din ang gamutin. Kung mayroon naman na kulam na barang, bagoong lang ang katapat. Bagoong at saka tae sa barang. Yan, i-partner mo. Kasi ang mambabarang ay hindi kumakain ng hipon dahil takot yan matalaban ng kulam ng karayom. Tingnan mo yung dulo ng hipon, di ba may karayom yan? Takot yan sila matalaban kaya hindi yan sila kumakain ng hipon. Pero pag kumain ka ng hipon, halimbawa ikaw ay binarang, ikaw kinulam, pag kumain ka ng bagoong, ang balik sa kanila pa rin. Ikaw nga yung tinatamaan pero bumalik sa kanila. Yan ang sumpa. Kaya para mas madali, pwede ipabalik. Maghanap ng tao na magaling, ipabalik mo. Hindi naman yan kulam kasi hindi naman yan pinabalik mo lang kung anong ginawa sa'yo. Binalik mo na sa kanya kung backfire. Yan tinatawag na backfire. So mag-ingat tayo lahat ngayon, especially year 2026. Lumalaganap na naman ang mga black magic, mga demons work. Mag-ingat tayo lahat mga kababayan. So dito na lang at gabi na may magluluto pa ako. Kagaling ko lang sa trabaho dahil overtime kami. Overtime kami ng 2 oras lang, pangdagdag. So dito na lang at maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, or i-like nyo na o share nyo or message nyo lang ako. Tingnan nyo ang aking video sa YouTube channel, Rollin Batang New Zealand 76. At sa aking TikTok, Rollin. At sa aking Facebook. Marami kong in-upload dyan. So dito na lang at maraming salamat. At ako ay nagpapasalamat sa muli tayong binigyan para makapagsalita. So bye bye, thank you, have a nice day.